Umuwi ka ng Pilipinas para hindi sayang ang pera ng gobyerno. Yan ang banat ng palasyo kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaugnay sa paratang nito na sayang lamang ang pondo sa pagbuo ng tracker team para maisilbi ang kanyang arrest warrant. Tunghayan ang aking report. Mas maigi raw na umuwi na lang ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque at harapin ang kanyang mga kasong kinasasangkutan. Sa press briefing sa Malacanang, sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banat ni Roque kaugnay sa pagbuo ng tracker team para matuntun siya. Sabi kasi ni Roque, aksaya lamang sa pondo ng gobyerno ang CIDG tracker team at tingin nito paraan lamang yan para makakurakot ng pera. Sagot naman ni Castro, hindi raw masasayang ang pondo kung uuwi na lang siya ng bansa. Paulit-ulit rin binabanggit ni Roque na political persecution ang ginagawang panggigipit umano sa kanya ng administrasyon. Sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Si Roque ay iniuugnay sa mga kasong qualified trafficking in persons na may kaugnayan sa ilang Pogo hub sa Pampanga. Pang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. Araw-araw raw na nasa Duterte Street si Roque sa likod ng kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi na kailangang bumuo pa ng tracker team. Una na rin sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi basta-basta maisisilbi ang arrest warrant ni Roque dahil nakabinbin pa sa ngayon ang kanyang asylum request sa the Netherlands. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas sumasaludo sa bawat Pilipino.